Hi guys! And today, gawa naman tayo ng strawberry shortcake. Chiffon yung base natin, may vanilla cream custard na frosting, tapos may jam, may strawberry. Ay nako, ang sarap nito. Kaya dito, meron akong 6 na pirasong egg yolks from large egg. Ibibit ko lang yan and maglalagay tayo ng 1/3 cup ng milk, full cream milk yon, 1/3 cup ng chiffon aid cake oil, and then 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng vanilla emulco yung ginagamit ko. Masarap kasi to. Hahaluin lang natin yan and then magsisift na tayo ng 1 1/4 cup ng cake flour. Yan, sift lang natin yan. After nyan, syempre, hahaluin lang natin yan until smooth na yung ating mixture. Katulad nyan. Dito naman sa mixing bowl, ilalagay ko yung 6 na pirasong egg whites, 1/2 cup ng sugar, and 1 teaspoon ng baking powder. Ibibit ko yan dito sa mixer hanggang maabot niya yung medium stiff peak. Yan. Pwede rin naman to sa hand mixer kung wala kayong stand mixer. Ilang beses ko nang na-share tong recipe na to and marami na rin gumagawa nito. So, ganyan yung medium stiff peak. After nyan, i-fold natin yung ating meringue dun sa ating egg yolk butter. I-divide ko lang sa 3 portion yung pag-add ng ating meringue. Then, i-fold ko yan gently. Yung unang pinang-fold ko, itong whisk. Pwede naman ng kung ano yung nakasanayan nyo, pwede nyo namang gawin. So, pero pagkatapos ko ng whisk, mag-fold, papalitan ko pa rin yan ng spatula para siguradong yung bottom at saka yung side ay na-scrape. So, after nyan, isasali na natin to dito sa ating prepared pan. Ang gagamitin ko dito is 9x3 na round pan. Wala yung grease ng shortening, meron lang yung parchment paper dun sa bottom. Iniikot ko yan para pumantay siya halos. Then, ibibake ko na to sa preheated oven. Dito sa Unox, binibake ko siya sa 135 degrees Celsius. Umabot siya ng 28 to 30 minutes. Sa regular oven, ang temperature ko doon is 150. Then, tatagal siya ng mga 25 to 26 minutes. After baking, tinoob ko kagad yan para hindi siya mag-deflate. So, dito naman tayo sa paggawa ng ating strawberry jam. Ang ginagamit ko dito ay frozen strawberries. Mas mura kasi to, 500 grams, nasa 150 pesos lang siya. So, dahil jam yung gagawin natin, pinipino ko yan gamit yung immersion blender. Pwede rin naman sa blender o pwede naman durug-durugin nyo na lang yan. Pero, ako ay affiliate na ha, baka naman. Click mo na yung link. So, dun sa ating strawberry na pinino, naglagay ako ng 350 grams ng white sugar. Then, iboboil ko yan. Occasionally, haluin ko para hindi masunog yung mga buto-buto. Lumalasa kasi yun. Papakuluan ko to for around mga 8 to 7 minutes hanggang sa kumintab na siya kasi nag-syrup na yung sugar. Dito naman gumagawa ako ng slurry. Nagmix lang ako ng 1/4 cup ng cornstarch, tinunaw ko yon sa 1/4 cup ng water. And then hininaan ko yung apoy lalo, tapos unti-unti ko ibubuhos yung slurry habang hinahalo ko yan. Dire-diretso ko pa yung lulutuin ng dire-diretsong hinahalo for around mga 7 to 8 minutes pa hanggang maging ganyan na yung texture niyan. Okay? So yan, isasali na natin yan dito sa container. Tatakpan natin ng cling wrap yung ibabaw na nagtatouch dun sa mixture. Ilalagay ko na to sa ref para mag-set. So dito naman para sa ating custard cream, gumagamit ako ng 150 grams ng Van Houten Professional Signature White Compound. 150 grams ng white chocolate, chinap ko lang yan ng maliliit. Ang laking effect nito kaya wag nyo tong i-skip. Napakasarap ng frosting na to, promise. Dito sa isang saucepan, naglagay ako ng 3 pirasong egg yolks. Nilagyan ko yan ng konting-konting milk lang muna and then 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng cornstarch and then hinalo ko yan. After nyan, isasalin ko na yung rest ng ating 1 1/2 cup ng milk. Full cream milk yung ginagamit ko. Now, bubuksan ko na yung apoy and then continuous ko yung haluin hanggang lumapot na and kumintab na yung mixture natin. Medium low lang yung apoy natin, basta dire-diretso lang yung halo and iintayin yung kumintab yung pastry cream natin ng ganyan. Papatayin ko na yung apoy kapag naabot ko na yung ganyang stage and then ilalagay ko na yung 2 tablespoon natin ng butter, yung chinap natin kaninang Van Houten na white chocolate and 1 teaspoon ng vanilla emulco. Yung init ng mixture natin, kahit patay na yung apoy, ay yung magtutunaw na dun sa white chocolate and butter.
Yan, kita nyo naman, continuous ko lang yung hinahalo and then magiging smooth na yan. Para magamit ko na kagad yung pastry cream natin, ipapatong ko yan dito sa ice bath. Yan, tapos haluin ko na siya ng haluin para lumamig na kagad. Kung okay lang naman sa inyo mag-intay ng konti, pwede nyo naman tong ilagay sa isang bowl, takpan nyo ng cling wrap, and ilagay nyo sa chiller hanggang sa lumamig or kaya mag-set. Pero ako tinest ko na lang siya, hinalo ko na lang siya ng hilalo para magamit ko kagad. So, dito naman sa ating whipping cream, kailangan natin ng whipping cream. Ang gamit ko dyan is MAC cream ng High Caps Marketing Corporation. Nag-measure lang ako dyan ng 250 grams and then winip ko yan until stiff. And then, after nun, ilalagay ko na yung ating pastry cream. Siguraduhin nyo, malamig na yung pastry cream nyo bago nyo siya ilagay. After nyan, syempre, i-whip ko lang yan hanggang maging smooth. Sobrang sarap ng frosting na to sa mga cakes, and kung iniisip nyo na mahal siya kasi may pastry cream pa, actually hindi, kasi kung iisipin nyo, nag-add siya ng volume dun sa inyong whipping cream, so mas less na whipping cream yung kailangan nyo. And masarap talaga siya, promise. So ayun, meron ako ditong strawberries, nabili ko lang to sa palengke. Optional na naman ito kung wala kayong mabila na fresh strawberries, basta meron kayong jam, okay na yon, makakagawa na kayo ng masarap na strawberry shortcake. Ito'y pang-arte lang talaga. Importante talaga dyan ay yung jam, kasi yun yung nagbibigay talaga ng masarap na lasa dun sa strawberry shortcake. So ayun, inislice ko lang yung cake natin, so far lambot ng ating cake. Ayan, gumagamit ako dyan ng acetate. Yung height pala niya ay nasa 3 inches. Tapos gumagamit din ako nitong adjustable na cake ring. Para mas matibay talaga, mas madaling mag-assemble. Tapos ganyan lang naman ang ginagawa ko kapag strawberry shortcake or kahit anong cake na may prutas. Depende na lang sa layering, doon lang nag-iiba-iba kung ano yung trip ko. Kung napapansin nyo, meron ako dyang dinidrizzle. Gatas yun, full cream milk lang yun, hindi yun 3 leches. Para lang, pag nasok ng konti yung chiffon natin, as in masarap talaga yung mouthfeel niyan. Tapos may combination siya nung cream natin, nung jam, mas bagay, promise. Hindi naman yan basta-basta mapapanis kasi ito naman ay ilalagay mo sa chiller. Kaya okay lang yan. Pero kung ayaw mo maglagay, ay okay lang din. Pero promise, masarap siya, mas maganda yung mouthfeel. Kung napapansin nyo, nagtayo-tayo ako dyan ng strawberries. Tapos, nilagyan ko ng whipping cream. Sinakto ko talaga na lahat ng edges ng strawberries natin ay may whipping cream. Kasi makikita yan dun sa labas. So, make sure na wala siyang butas. And then, itong isang layer ng chiffon natin, kinat ko yan ng 2 size smaller para ilagay ko siya dito. Naglagay din ako ng strawberry dun sa bottom para pag in-slice ay meron din siyang strawberries. Ang ganda ng slice niyan. Kasi nga, ang una kong binidyo talaga dito ay strawberry matcha shortcake. Kaya lang, ay hindi ko nga nakompleto yung video. Nakakalimutan kong i-on yung record. Kaya nung ini-edit ko na ay hindi pwede. Ang pinagkaiba lang nito dun sa matcha ay nag-add ako dun ng cream cheese para mas bagay talaga. So, after kong i-frost yan, nilagay ko yan sa chiller. Kailangan natin tong iset na mga at least 2 to 3 hours. Kaya lang, naisip ko, wala na akong time. So, mga 30 minutes, tinanggal ko na kagad siya. Kaya nasira yan. Pero kaya ko naman yung retokehin. Kaya lang, kasi kapag pinagpabukas ko pa to, may production ako maming madaling araw, malamang sa malamang, ay tatama rin na akong i-edit ito at tapusin ito. Tapos gagawa na lang ulit ako ng panibagong video. Ganun kasi ako. Kaya hanggat maaari, sa isang video, tinatapos ko na kagad, tapos ini-edit ko na kagad upload. So ayan, yung pang pipe natin ginagamit ay pipe number 686. Malaki yan, hindi ko alam yung talagang yan. Basta nabili ko yan sa baking store, meron din yan online, search nyo na lang. And hindi naman kailangan na ganito yung piping tip talaga, depende na yung sa inyo. Trip ko lang yung ganito ngayon. Kaya ganito yung ginagawa ko. Pero kita nyo naman yung frosting natin, sobrang sharp nung edge, tumatayo talaga siya. And pinaka-importante dito, ako more than the looks, mas importante sa akin yung lasa and mouthfeel habang kinakain siya. And mapapromise ko sa inyo, masarap talaga to. So ayun yung strawberry nating natitira. Ito na yung gagawin kong pang toppings. Nilagyan ko yan ng konting strawberry jam para maging makintab siya and hindi siya manguluntoy basta-basta. Kesa gumamit pa ako ng glaze, ito na lang yung nilagay ko.
So, ayan, ang sarap nito, pero hindi ko na nga siya i-slice at ibebenta ko na lang siya. So, yun lang, sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. Bye-bye!